Grabe, parang mga sindikato itong mga mambabatas na ito. Parang mga sindikato at yung kanilang leader, ayan, nakaupo sa Malacanang. Hindi lang pala ito adik, kawatan pa. Marahil ay napanood nyo na at narinig nyo na ang latest na revelasyon ng mga Marines patungkol nga doon sa pagpapatotoo nila sa sinabi ni Sergeant Guteza doon sa Senate hearing at doon naman sa video ni dating Congressman Zaldico. Ang hilera ng mga maleta na ang laman ay pera. Ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. Ang ating mga ebidensya ay minsan kinukuhanan ang buong bahay ng mambabatas, buong bahay ng mga ilang nasa media. Narinig niyo po, may mga taga-media na dinideliveran din ng mga maleta o yung tinawag ni Sergeant Guteza na basura. Kaya pala sobrang tindi ng kanilang paninira kay VP Sara dahil hindi lang pala kongresista ang nakakatanggap, pati mga media. Ang problema natin ngayon ay yung mga nagpapatakbo sa mga institusyon na ito. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Guteza sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Ang proseso po kung paano ninakaw ang pera sa kabad ng bayan ay pwede nating ilarawan sa prosesong ito. Marami pong contractors sa buong Pilipinas na napromesahan ng proyekto at hindi pa nila nakukuha ang kontrata ay nag-uumpisa na silang mag-remit kay Ginoong Zaldico doon sa kanyang bahay sa Valle Verde Phase 6 sa Pasig City. At merong employee si Ginoong Zaldico na binibilang ang mga pera na dumarating sa Valle Verde 6. Pagkatapos nito ay binabalik nila sa maleta ulit at dinadala sa penthouse ng Horizon Homes sa BGC. At mula sa Horizon Homes, doon na manggagaling ang ibinibigay sa iba't ibang mga politiko at mga personalidad sa ating lipunan. Ang halimbawa po ng proseso ay nag-uumpisa sa pagbilang nila ng pera. Ang susunod po sa larawan sa itaas ay inihahanda ang pera bago isilid sa mga maleta ulit sa Horizon Homes. At yung larawan sa ibaba ay isang halimbawa ng pag-deliver ng pera sa bahay ng isang mambabatas. Ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng eroplano, gumagamit din sila ng helicopter, at ganito po
ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. Makikita ninyo sa itaas na larawan ang hilera ng mga maleta na ang laman ay pera. At parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Sa isang delivery, umabot ng 52 na bagahe. Dito sa taas na larawan ay ipinapakita lamang na yung isang malaking maleta ay hindi kayang o halos hirap na buhatin ng 3 katao. Nasangkot po or nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapalaod dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. Ayan, nabanggit na po ang pangalan ni Sunny Trillanes o si dating Senador Antonio Trillanes. Anong kinalaman ni Sunny Trillanes sa ICC? Anong kinalaman ni Sunny Trillanes sa mali-malitang basura o ang laman ay pera? Panoorin po natin. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at sa ni Sunny Trillanes. Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang government office. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. They only interviewed people sent to them by Sunny Trillanes. Nakapasok din sila sa Bilibid prisons para kausapin ang 3 na sentensyahan sa pagpatay kay Kian de los Santos. Meron din silang kinausap na mga di umano ay EJK victims' families sa bahay Kalinga ni Father Flavie Villanueva. At lahat ng gastos ni Father Flavie Villanueva ay sagot ni Saldico. Number 2, dahil December 2023 lang unang pumunta ang ICC investigators sa Pilipinas, ay hindi nakakaduda that the ICC investigators manufactured the existence of ICC jurisdiction in the Philippines because the residual jurisdiction of ICC ended
in March of 2019. The ICC investigators themselves committed graft and corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. Ang mandato ng ICC ay di umano protektahan ang human rights ng mga tao. Pero bakit hindi sila nagbigay o nirespeto ang human rights ng isang tao na kanilang iniimbestigahan sa pamamagitan sana ng pag-imbestiga ng mga ibang tao na hindi pinapadala ni Sunny Trillanes? So yan po ang buod ng kanilang affidavit. At una ko nang ipaalam sa inyo na bago po kami magbigay ng buong kopya sa inyong lahat, ay pahintulutan muna ninyo kami na isumite ito sa Office of the Ombudsman para makita natin kung umaandar pa ang sistema sa Office of the Ombudsman. Hindi ko po alam kung bakit hanggang ngayon ay tahimik pa rin ang iilan sa ating mga kababayan. Hindi ho ba tayo naiinis, nagagalit? Sana po ay kumilos na ang taong bayan at singilin itong mga magnanakaw. Sana po itong mga kaparian at kaobispuhan dyan sa Maynila ay magising sa katotohanan. Bishops, fathers, tama na po. Kumilos na po kayo. Harap-harapan po tayong ninanakawan ng mga kongresistang ito at alam ng Pangulo na pinoproteksyonan ninyo.